Pagkatapos ng klase namin sa umaga, ay inakit ako ni Maxon sa cafeteria para kumain ng tanghalian. Si Maxon ay kaklase ko na matagal nang nakikipag-close sa akin, pero hindi ko pa rin masyadong pinapansin dahil pakiramdam ko, ay gusto ko lang maging introvert sa klase, at ayaw ko rin sanang magkaroon ng kaibigan na iiwan din naman ako sa huli. Napabuntong hininga na lang ako nang maalala ko, kung bakit ako iniwan noon ng mga kaibigan ko. Hindi daw kasi nila kayang tiisin ang ugali ko. Ano bang masama sa akin? Bakit kailangan pa nilang magsinungaling? Ang totoo kasi ay naging kaibigan lang nila ako noon, dahil sa kayamanan na meron kami noon ni Kuya. Kayamanan na bigla na lang nawala, dahil sa nagkaroon ng cancer ang kapatid ko. Kayamanan na naging dahilan para mawalan ako ng mga kaibigan. Napabuntong hininga na lang ako. Siguro nagkaroon lang din ako ng kaibigan noon, dahil gusto lang din nila magpapansin sa kapatid ko. Napangiti na lang ako ng mapait. Pathetic life. Ito na ang pagkain mo, friend. It's my treat for you. Nakangiting wika ni Maxon na inilapag na sa lamesa ang mga in-order na spaghetti, egg sandwich kasama na ang rice, at adobong manok na paborito ko at soft drinks. Hindi ko maiwasang hindi mapangiti, dahil sa dami ng in-order ni Maxon. Thank you, Maxon, nakangiti na pasasalamat ko dito. Pigilan ko man na huwag maging magaan ang loob dito ay hindi ko pa rin maiwasan, dahil sa ipinapakita nitong kabaitan sa akin. Welcome, wika pa nito bago umupo sa katapat ng inuupuan ko, at uminom ng soft drinks in a can. Napatingin ako doon, at muli ay naalala ang dahilan ng pag-aaway namin kanina ni Greg. Napabuntong hininga ako. Hindi ako pwede ng soft drinks, Maxon, because of my UTI, wika ko dahilan para mapatingin sa akin si Maxon, na para bang nakonsensya ito bigla. Natawa naman ako ng mahina. It's okay, Maxine. Don't worry. I'm very sorry, Mira. I didn't mean ta. Ayos lang talaga, Maxon. Kukuha na lang ako ng tubig. Dito ka muna, sabi ko dito, bago nagsimulang tumayo para makipila sa mga order ng pagkain. Nang makapunta ako sa unahan ng cafeteria, ay napatingin ako sa may pintuan, kung saan papasok mula roon si Greg, at ang mga co-teachers nito. Nagkasalubong ang mga mata namin, at bahagya pa itong natigilan. Ngingiti na sana ako dito para magkaayos na rin kami ng modlot iyon, dahil nawala ang atensyon nito sa akin, at bumaling ito sa co-teacher nito na si Ma'am Bueno, na humawak pa sa braso nito. What's that? Nakaramdam ako ng inis, kaya naman agad kong iniiwas ang tingin ko sa mga ito, at tumingin na lang sa unahan. Bahagya namang kumalma ang aking sarili, noong mapansin ko na ako na ang kasunod sa pila. Grabe, ang swerte naman ni Ma'am Bueno, na hawakan niya si Sir De Leon. Sana ako rin. Mukhang wala na tayong pag-asa, girl, ang haba kasi ng hair ni Ma'am Bueno. Kakainggit, look, ang sweet ni Sir De Leon. Mukhang bagay naman sila ni Ma'am Bueno, wika pa ng isa sa mga estudyante, dahilan para muli akong mapatingin sa direksyon ni na Greg. Napakunot nuo ako ng mabutan ko pa itong inaalalayan sa pag-upo si Ma'am Bueno. Naramdaman ko na naman ang pag-ahon ng inis sa aking dibdib, at hindi ko alam kung bakit. Pagkatapos kong makuha ang binili kong mineral water, ay padabog akong nagsimulang maglakad pabalik sa kinaroroonan ni Maxon. Hindi pa man ako nakakalayo mula sa pinanggalingan kong pila, ay nabitawan ko naman ang aking binili, dahil sa isang estudyante na bumangga sa akin. Ano ba? Inis na baling ko doon sa nakabangga sa akin. Bahagyang napalakas ang aking boses, dahilan para mapatingin ang ilan sa mga estudyante, at ganun din ang mga teacher sa direksyon ko. Napansin ko pa na nakatingin din sa akin si Greg, habang nakakunot ang noo. Inirapan ko naman ito bago muling bumaling sa nakabangga sa akin, na hanggang ngayon ay nakatalikod, at hindi pa rin ako pinapansin. Are you deaf? Hindi mo ba ako narinig, o sadyang hindi mo lang ako? Di ko na naituloy ang iba ko pang sasabihin, dahil bigla itong humarap sa akin at ngumiti. Napakunot nuo ako nang marinig ko na naman ang usapan ng mga estudyante sa paligid. Oh my God! He's here! Ang swerte mo, Mira! Ang gwapo niya, pakiramdam ko malalaglag na ang suot ko. Yucks! Tumigil ka nga! Ang landi mo! Akin ka na lang, Yemen Santillo! Ang yummy mo!
Lihim na lang akong napaasak, dahil sa mga estudyante na hindi maitago ang pagkagusto sa lalaking kaharap ko ngayon. Narinig ko pa ang mahinang pagtawa noong lalaki, dahilan para mapakunot ang aking noo. Natigilan pa ako nang bigla nitong inilahad ang kamay sa akin. Nakarinig na naman ako ng mga tili, at bulungan sa paligid, pero hindi ko na lang iyon pinansin. Hi, I'm Yemen Santillo. How about you, miss? Pagpapakilala nito sa sarili, habang hindi pa rin nawawala ang pagkakangiti. Pinagmasdan ko muna ang mukha nito. Napansin ko na gwapo nga ito, pero mahahalata mo rin na may pagka-playboy ito. Napangiti ako bago bumaling sa kamay nito, na nakalahad sa harapan ko. Inilahad ko rin ang kamay ko, dahilan para mas mapangiti iyong lalaki. Narinig ko na naman ang mga bulungan na may halong pagkainggit. Hahawakan na sana noong lalaki iyong kamay ko, nang bigla ko na lang iyong iniiwas dito. Yumuko pa ako para kunin ang nahulog na mineral water. Una na ako sayo, sabi ko pa dito na nahuli pa itong natitigilan. Narinig ko pa itong natawa ng mahina. You are interesting, sabi naman ito na bigla na nalang sumulpat sa aking harapan, para harangan ako. Ngumiti ito sa akin at muling inilahad ang kamay. Accept my hand, miss, kung gusto mong tigilan kita dagdag pa nito. Tiningnan ko lang ito ng masama, bago ko ito muling iniwasan. Narinig ko na naman ang mahina nitong pagtawa, bago ako nito muling hinarangan sa paglalakad. Inis na tumigil ako sa paglalakad, at tiningnan ito ng masama. Ano bang ginagawa mo ha? Shasang you, I just want to be your friend, sagot nito na ipinakita pa sa akin ang nakalahad nitong kamay. Nauubusan ng pasensya na huminga ako ng malalim, para pakalmayan ang aking sarili. Then I don't want to. Nagkairap na sagot ko dito, na nagtangka na namang umiwas dito, pero pinigilan ako nito sa braso. Tiningnan ko ng masama ang kamay nitong nakahawak sa akin. Bitiwan mo ako, madiin na utos ko dito. Agad naman ako nitong sinunod, at napakamot pa sa batok nito. I'm sorry miss, paumanhin nito sa akin. Hindi ko na lang ito pinansin, at nilampasan na lang din ito. I like you miss. Sigaw nito bigla dahilan para matigil ako sa paglalakad, at mapalingon dito. Napansin ko pa na todo ngiti ito, at para bang gusto lang ako nitong asarin. Sinaman ko ito ng tingin, pero hindi man lang ito natinag. Nakaramdam ako ng pagkailang nang inilibot ko ang aking paningin sa paligid. Lahat ng estudyante ay nakatingin sa amin, at hinihintay ang sunod na mangyayari sa pagitan namin ng Yemen na ito. Napansin ko pa ang masamang tingin sa akin ni Greg. Agad kong iniiwas ang tingin ko dito, at hinigit sa braso si Yemen para lumabas ng cafeteria, at makaiwas sa mga tingin ng estudyante. What do you want? Agad na tanong ko sa Yemen na ito nang makarating kami sa may cubicle, na malapit lang din sa cafeteria. Natawa naman ito ng mahina, dahilan para makaramdam ako lalo ng inis para dito. Bakit ba ang sungit mo, miss? Gusto ko lang naman malaman ang pangalan mo. Stop harassing her, Mr. Santillo, singit ng isang pamilyar na boses, mula sa aking likuran. Napalingon ako at nakita ko si Greg na seryoso ngayong nakatingin kay Yemen. Habang nakapamulsa ang dalawang kamay, tumingin ito sa akin. You can go now miss, wika nito sa akin na wala pa ring ekspresyon ang mukha. Bahagya naman akong natigilan, dahil mukhang galit pa rin ito sa akin. Nagpakawala na lang ako ng isang malalim na hininga, bago sumunod sa utos nito. What? Narinig ko pang tanong noong Yemen kay Greg, na para bang kilalang kilala nito ang kausap. Napakunot noo pa ako nang marinig ko itong tumawa. Hanggang dito ba naman strict ka pa rin sa akin uncle? Come on, I just want to enjoy here. Pagbigyan mo na ako tito, dagdag pa noong Yemen na ikinalingon ko sa mga ito. You are not in the playground, kid. And stop playing girls. Uncle, pamangkin mo ang lalaking yan. Singit ko sa mga ito, dahilan para mapatingin ang mga ito sa akin. Napabuntong hininga si Greg, habang si Yemen naman ay naguguluhang tumingin sa akin. Ngumiti pa ito sa akin ng nakakaloko. Close ka ba sa tito ko, miss? Para kasing iba ang paraan ng pagkakatanong mo eh. Kilala mo ba si uncle? Curious na tanong nito, dahilan para makaramdam ako ng pagkailang. Wala pang nakakaalam na mag-asawa kami ni Sir De Leon,
kaya naman hindi ko alam kung paano magpapaliwanag. Ngumiti ako dito ng pilit, para itago ang aking kaba. Napakunot noo naman ito. Ha, oo naman. Kilala ko si Sir De Leon kasi subject teacher namin siya, palusot ko na bumaling pa kay Greg, para lang makita ang pag-asik nito. Tumingin ako kay Yemen na ngayon ay nakakunot pa rin ang noo. Sige una na ako sa inyo. Sige sir, palm ko sa mga ito, na mabilis na naglakad palayo sa mga ito. Agad akong kumuha ng bubblegum sa bulsa ng palda ko, para nguyain iyon at mapakalma ang aking sarili. Nawala ang atensyon ko sa projector na nasa unahan ng classroom, nang maramdaman ko na merong tumabi sa akin. Napakunot noo ako nang sumalubong sa aking paningin ang nakangiting mukha ni Yemen, na pamangkin ni Greg. Lihim akong napaasek. What are you doing here? Masungit na tanong ko dito. Narinig ko naman itong tumawa ng mahina, bago umayos ng upo. Am I not allowed here? Balik tanong naman ito, dahilan para paningkitin ko ito ng mata. Inirapan ko na lang ito at humalukip-kap sa aking upuan. Itinuon ko na lang din ang aking paningin sa teacher namin, na nagdi-discuss ngayon tungkol sa facts about Earth's layer, para sa subject namin na Earth Science. We're classmate, dagdag pa ni Yemen na ikinatingin ko dito. Napakunot noo ako. Napatingin naman ito sa akin, kaya nagkasalubong ang mga mata namin. Bahagya pa akong nailang nung mapansin ko na napatitig ito sa mukha ko. Natigilan ako nang bigla itong ngumiti. Ang ganda mo pala. Hirit nito bigla kaya napairap ako, at agad na iniiwas ang tingin dito. Tagal na, bulong ko na mukhang narinig naman ni Yemen, dahil tumawa ito ng mahina. Ang presko, hindi naman ganyan si Greg. Pamangkin niya ba talaga ang Yemen na ito? Naitanong ko pa sa aking sarili, bago kumuha ng isang candy sa bulsa ng aking palda. Isusubo ko na lang sana iyon, nang bigla naman iyong agawin ni Yemen mula sa aking kamay. Ano ba? Inis na tanong ko dito, nang makita ko na mabilis nitong nginuya ang candy, na dapat ay para sa akin. Napakunot noo ako nang bigla itong mag-peace sign. Bigla ko naman napagtanto na nasa classroom nga pala kami, at mukhang napalakas ang aking boses. Napapahiyang lumingon ako sa unahan, at ngumiti sa teacher namin na si Sir Alvaro, na ngayon ay nakatingin din sa akin. Do you have any problem Miss Beltran? Seryoso ang boses na tanong pa ni Sir sa akin, dahilan para kabahan ako. Nakaramdam ako ng pagkapahiya, dahil halos lahat ng kaklase ko ay nakalingon sa akin. Nothing sir. I'm sorry po, paumanhin ko na bahagya pang napayuko. Nakahinga naman ako ng maluwag, noong humarap na ulit si Sir Alvaro sa projector. Okay, let's continue, pagpapatuloy ng teacher namin. Binalingan ko naman si Yemen, para bigyan ito ng masamang tingin. Nenas lang akong lalo, dahil nginitian lang ako nito ng nakakaloko. Habang ninunguya ang candy na kinuha sa akin. Iniiwas ko na lang ang tingin ko dito. At itinuon na lang ang pansin sa projector. Did you know that the very inner core of the Earth is solid? While its outer core is liquid. Inner core is made up of iron and some nickel. And it is believed that the inner core is solid, because of the extremely high pressure, that would make it impossible for the iron to melt. However, outer core is made up of iron, smaller amounts of nickel, and some other lighter elements in trace amounts. Some scientists believe that the outer core rotates faster than the rest of Earth, but this has not been proven 100%. And if we combine the inner and outer core of the Earth, its size is same as Mars. Paliwanag ni Sir Alvaro. Hindi ko naiwasan na mapatingin kay Yemen, na ngayon ay nakatutok na rin pala ang paningin sa projector. Lihim akong napangiti. Nasa basement na ako para hintayin si Greg, nang bigla akong napatalikod dahil napansin ko na papalapit sa direksyon ko si Yemen, kasama si Greg. Mukhang hindi ako napansin ng mga ito, dahil busy ang mga ito sa pag-uusap. Nagpanggap na lang din ako na hindi ko napapansin ang mga ito. Are you married, uncle? Narinig kong tanong ni Yemen, na halata sa boses na gulat ito. Nabigla rin ako sa naging tanong nito, kaya bahagya akong napalingon sa mga ito. Napansin ko na natigilan bigla si Greg. How did you know? Nakakunot ang noo na tanong ni Greg sa pamangkin nito. Napansin ko bigla na nakatingin si Yemen sa kamay ni Greg, kung saan naroon ang wedding ring namin.
Kinabahan ako bigla. Napatingin din ako sa singsing na nasa daliri ko. 5 buwan na kaming kasal ni Greg, kaya 5 buwan ko na ring suot ang wedding ring namin. Hindi ko yun inaalis noon sa daliri ko, dahil wala naman nung nakakapansin. Sa tingin ko ay kailangan ko na iyong alisin ngayon. You have wedding ring, uncle. Sagot ni Yemen sa tito nito. Wala akong narinig na tugon kay Greg, kaya nakaramdam ako ng pagkalito. Hindi pwedeng malaman ni Yemen ang tungkol sa amin ng tito nito, dahil baka ikalat nito iyon sa buong campus. When uncle? Kailan ka pa ikinasal? Alam ba ito ni Grandma? By the way, congratulations! Sabik na dagdag ni Yemen. Napansin ko na nagsimula na ulit maglakad si Greg, kaya agad akong nagpanggap na hindi napapansin ang mga ito. Kumuha ako ng candy sa bulsa ng aking palda, at agad ko iyong isinubo. I got married 5 months ago, and mom don't have any idea about this, so better keep your mouth shut, kid. By the way, thank you. Narinig ko namang tugon ni Greg sa pamangkin nito, na ngayon ay nakasunod pa rin dito. Napakunot-noo ako. How is she? What's her name, uncle? Is she beautiful? Sunod-sunod na tanong ni Yemen sa tito nito. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Greg. Tumigil na rin sa paglalakad ang mga ito sa tapat ko. Napatingin bigla sa akin si Greg, kaya nagkasalubong ang mga mata namin. Agad din naman itong iniiwas ang tingin sa akin, para bumaling sa pamangkin nito. No, baliwalang sagot nito sa pamangkin na ikinamulaga ko. What? Ang ibig ba nitong sabihin, ay hindi ako maganda? Sinaman ko ng tingin si Greg, pero hindi ako nito napansin, dahil nakatalikod ito sa akin. Nakaramdam pa ako lalo ng inis, nung marinig ko ang pagtawa ni Yemen. Asar! I want to see her uncle, sabi pa nito habang natatawa. Napalabi na lang ako dahil sa inis. By the way, sasabay pala ako sa'yo pag-uwi uncle, since madadaanan mo rin naman ang apartment na tinutuluyan ko ngayon, dagdag pa nito na ikinamulaga ko. What? Reaksyon ko na ikinatingin sa akin ni Yemen. Lumawak pang lalo ang ngiti nito, noong makita ako. Agad ko naman itong inirapan. Oh hi Miss Beltran, nandito ka pa rin pala. May hinihintay ka ba? Baling nito sa akin. Nagulat pa ako, nang bigla na lang ako nitong inakbayan. Are you waiting for me? Confident na tanong pa nito, habang nakatitig at nakangiti sa akin. Napamaang naman ako. In your dreams, sagot ko dito, habang pilit na inaalis ang pagkakaakbay nito sa akin, pero hindi ito nagpatinag. Bitiwan mo nga ako, nakairap na utos ko pa dito, pero hindi pa rin ako nito pinansin. How about we ride together? Tanong pa nito na kinindatan pa ako. Napangiwi naman ako dahil doon. Kadiri. Stop that kid. She's not available, so better stay away from her. Seryoso naman ang boses na singit ni Greg, na inalis na ang pagkakaakbay sa akin ng pamangkin nito, na lihim ko namang ipinagpasalamat. Itinulak na rin ito si Yemen papasok sa kotse nito. Nagkatinginan kami pagkatapos ni Greg. Wala pa rin ekspresyon ang mukha nito. Napalabi na lang ako dahil halatang galit pa rin ito sa akin. Hindi ako sanay na ganito ito sa akin. Gusto ko nang makipagbati dito, pero mukhang wala pa rin itong balak hanggang ngayon. Book a ride? Malamig ang boses na sabi nito sa akin, bago ako inabutan ng pera, at tumalikod na sa akin para sumakay sa kotse nito. Napamaang naman ako. What? Iiwan ako nito. Wait, hindi ko na naituloy ang iba ko pang sasabihin, dahil nakaalis na ang kotse nito. Nakaramdam ako bigla ng inis, at pakiramdam ko ay maluluhan na ako. Hinintay-hintay ko tapos iiwan din naman ako. Masama ang loob na bulong ko sa aking sarili, habang pinipigilan ang sarili na huwag mapaluha. Nang mawala na sa paningin ko ang sasakyan ni Greg, ay nagsimula na akong maglakad-lakad. Hindi muna ako nag-book ng ride, dahil ayaw ko pang umuwi at makita ang nakakainis na mukha ni Greg. Habang naglalakad-lakad, ay bigla akong napangiti nang mapatapat ako sa isang manong na may tindang mga street foods, like isaw and fishball. Natakam ako bigla dahil matagal na rin nung huli ako nung nakakain, simula nung pagbawalan ako ni Greg, dahil sa pagsakit ng tiyan ko. Nagpalingon-lingon ako sa paligid sa takot na nasa paligid lamang si Greg. Napangiti ako nung wala akong makitang Greg,
kaya naman agad akong nakipila sa mga bumibili kay Manong. Dumidilim na nung makarating ako sa bahay. Napapangiwi pa ako dahil sa paa ko na ngayon ay sumasakit, dahil sa nilakad ko ang papunta dito sa bahay. Hindi ako nakapag-book ng taxi, dahil nagkulang na ang pera ko, kaya naman sa jeep na lang ako sumakay pauwi. Medyo may kalayuan ang labasan papunta dito sa bahay, kaya nilakad ko na lang yun, dahil hindi rin naman papasok ang jeep doon. Napapangiwi pa akong lalo noong maramdaman ko ang pagsakit ng aking tiyan. Ang tigas kasi ng ulo mumira. Nakaramdam pa ako ng takot, dahil paniguradong papagalitan na naman ako ni Greg, dahil doon, Greg. Tawag ko kay Greg habang kinakatok ng paulit-ulit ang pintuan. Pinagpapawisan na ako, dahil sa sakit na aking nararamdaman. Help Greg. Tawag ko ulit sa pangalan nito, habang napapapikit sa sakit. Kakatok pa sana ulit ako nang maramdaman ko ang pagbukas ng pinto. What is happening with you, Mira? Why are you so pale? Agad na bungad sa akin noong nagbukas ng pinto, na alam ko namang si Greg. Halata sa boses nito ang pag-aalala. Greg, hindi ko na naituloy ang pagtawag ko rito, dahil naramdaman ko na ang pagbagsak ko, at ang pagsalo nito sa akin. I feel his arms holding my waist tight.